programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ikinagulat ni Lynette ang pagsabi ni Katie na talagang may dinner daw sa kanilang bahay. Hindi niya alam at hindi naman ito nagsabi si Dr. Carlos Benitez sa kanya. Dito na niya kinompronta itong si Dr. Carlos Benitez at talagang sinabi niya dito na wag siya daw ipapahiya sa kanyang mga kaibigan, na kung saan dapat magbibili na lang sila at hindi na magluluto si Lynette dahil marami pa siyang ginagawa doon sa Estridge Medical Center. Dito na nga ay nag-uusap itong si Katie at saka si Lynette kung saan talagang tinulungan na lang siya nito ni Katie para magluto para hindi mapahiya itong si Dr. RJ Tanyag sa kanyang mga bisita dahil alam naman ni Katie na marami silang ginagawa doon sa Estridge. Dito na nga talagang ikinagalit ni Dr. Carlos Benitez dahil sino-sino daw ang pinapapunta ni Lynette na kung saan hindi niya ba daw kilala ng husto. Dito naman sinabi ni Lynette na kaibigan naman natin si Katie at kaibigan mo naman. Bakit ka naman magagalit kung saan ikaw nga ay hindi mo agad sinabi sa akin? Dito na nagalit si Dr. Carlos Benitez na kung saan napakamartir nitong si Lynette ay talagang nanghingi pa siya ng sorry at talagang sasabihin niya daw kahit or sino ang pupunta doon sa kanila. Dito na nga ay talagang galit na galit itong si Dr. Carlos Benitez pero wala na siyang magagawa dahil ando na si Katie. Tinago nga ni Moira at saka ni Zoe ang katawan ni Don Pepe upang ito ay ilabas doon sa hotel. Dito na nga ay talagang pinaikot niya si Zoe upang ligawin niya yung driver ni Don Pepe. Dito na nga nagpunta ang driver ni Don Pepe doon sa loob na kung saan nakita niya itong si Annalyn. Agad-agad naman itong nagtanong ang driver kay Annalyn kung nakita niya ang kanyang lolo ni Pepe. At sinabi niya dito hindi daw at 2 oras na siya nag-aantay doon at talagang porsigido na silang makita itong si Don Pepe dahil wala na silang alam kung nasaan ito. Dito na nga talagang kakabado itong si Annalyn dahil sa nakita niya itong si Moira at talagang sinabi daw ni Moira doon sa driver na hindi daw sila nagkita. Kaya napaisip itong si Annalyn na baka alam ni Zoe ang buong katotohanan. Agad-agad naman itong tinawagan ni Annalyn si Zoe kung saan takot na takot ito dahil tumawag daw si Annalyn sa kanya. Agad naman niyang sinagot at talagang hindi niya sinunod ang kanyang inang si Moira. Dapat i-cancel lang daw pero hindi pwede dahil mahalata sila. Dito na nga ay talagang walang alam daw si Zoe sa nangyayari o kung saan ang kanyang lolo Pepe. Dito na agad talaga tumawag itong si Zoe sa kanyang tita Giselle upang sabihin ang katotohanan na hindi dumating sa kanilang tagpuan itong si Don Pepe at talagang na-cancel yung flight nito dahil wala at hindi siya mahagilap ng kanyang driver at lalong-lalo na itong si Annalyn dahil gusto silang makipagkita. Dito na nga ay talagang nahuli itong si Moira doon sa street kung saan talagang may nilabag itong batas at talagang nakita ng pulis na may tinatago sila doon sa likuran at talagang nanghihingi pa ng tulong. Dito kaya ay tutulungan ng pulis itong si Don Pepe upang ito ay makaligtas sa kamay ni Moira o talagang mababayaran din ang pulis na ito upang itago ang sikreto nila ni Moira at saka ni Zoe. Pakakaabangan natin ang mga susunod pa na episode na ito. Ang abot kamay na pangarap. If you like my story, please like, share, and subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod pa. Yun lamang po at maraming salamat.